yung insect flytrap. Meron namang pampalayas na magsasako. Tawag sa atin, magsasaka. Pagtalikod natin, sinasako na nila. Mas mauna pa sila mag-ani sa atin. Kaya ang tawag ko po sa kanila, magsasako. Meron akong ginagamit. Ay, tinuro ko po yun yung classmate ko dito, si Kernel Lobilla. Sabi ko sa kanya, mate, ganito gawin mo. Mag-ipon ka ng used oil. Use motor oil, use cooking oil. Basta used oil, ipunin. Naipon ng used oil, punta ka sa Mercury Drug, bili ka ng Creolina. Yung pine tar, wala. Kalahating litro lang, 500 ml. Lagay mo yung Creolina dun sa used oil. Kunwari, isang container, lagay mo yung Creolina. O, takpan mo. Yan. Kasi pag hinalo mo yun, baka himatayin ka sa baho. Masakit yun sa ilong. Di ba nag-i-insecticide tayo, saksakan ng baho? O, ganun din yun. Yung amoy lang ang kailangan natin. O, tapos, oil yun. Kukuha ko ng ganitong bote. Puputulin ko dito. Tutuhugin ko ng alambre. O tapos may basahan na nandun sa loob. Yun ngayon ang isasawsaw ko dun sa oil. O tapos, mga 1 hektarya, 5 ganito. Dulo, isa sa gitna. Ilalagay mo pag may insekto. Yan. Layas ang magsasako. Layas din po ang insekto. Sa kasiguran nga kasiguran. Madalas akong mawala ng Texas. Teka po muna. Yung mga hindi siya panabong. Ang tawag ko po doon, pang-adobo. Kasi nung ako po ay retired na police officer. So, ang trabaho ko nung araw dito ay magdala ng sundalo, magdala ng pulis dito sa Aurora. Okay. So, ibig ko po sabihin ay dahil retired police officer. Okay. So, yun. Nawala na ako. So, nasa na nga ba ako? Panabong. Yan. Nag-e-escort ako sa mga congressman. Kay naging senador na Mitra. Dating congressman Kuwangko. Piping. Yan. So, nag-e-escort ako sa kanila. Tapos kay Jay Sonsa, yung announcer, nag-e-escort ako sa kanila. Ang bayad, ang bukod, siyempre, re-regaluhan ako ngayon ng sisiw. Sisiw na alaga nila. 2 sisiw yun, isang lalaki at saka isang babae. Dadalhin ko ngayon sa farm. Okay. Bago mag-typhoon labuyo, naparami ko, nasa 200 yung aking mga manok. Sa likod lang ng ospital yung aking farm. Sa Barangay Marikit. Okay, sa makatuwid, dumami yung aking mga Texas. Lahat ng kaklasikong pulis, opisyal, pupuntahan ako, mate, gusto ko yun. Sige kako, ituro mo doon sa aking katiwala. Yung akin pong katiwala ay deaf mute. Hindi makarinig, hindi makakapagsalita. Yan. Anong gagawin? Sinyas mukha ko, bahala ka paano kayo magkaintindihan. Ikahon yung ituturo mo. Ikakahon. Paano po isinyas yung kahon? Kunwari, ako yung deaf mute. Kunwari lang. Yan. Sige, isinyas sa akin. Ikahon. Pag ginanon mo, ang pagkakaintindi ng deaf mute, ginanon ninyo, kwadrado. Yan. Sinabi ninyo doon sa deaf mute. Alam na anong gagawin ng aking katiwala. Chopping board ang pagkakaintindi niya nun.
Kakatayin niya. Kung dalawa yung tinuro mo, dalawa yung kakatayin niya. Lulutuin niya yun. Tinola, adobo. Tapos may prito pa. O tapos, siyempre, kwentuhan, kainan, may konting shot, bagamat hindi ako umiinom. Okay. Kakain niya yung classmate ko. Pag uuwi namin, yung pinakuha ko. Bakit? Ito ka ko yun Kasi sininyas mo dun sa katiwala ko, chopping board Kaya sinapping board niya. Naku, sabi niya gano'n, palabong yun Tiningnan ko yung kaliskis ng paa, etc. Yan. And dumating si Labuyo. Typhoon Labuyo, di ba? Dati nandun yung aking research laboratory. Ang naiwan po doon sa aking research laboratory, lababo. Sa ilalim ng lababo, isang microscope. Lahat ng gamit ko sa laboratorio, hindi ko na alam ang matindi noon, yung manok. Lahat ng kapitbahay ko, meron na silang manok. Hindi ko may masabi, akin yun. Bakit? Baka kanila nga. Hindi ko mabawi. Bakit? Mababawi ka. Bakit? Walang makain may manok sila. Ako wala na. Okay lang yun. Charge to experience. Sabi ko, hindi na ako mag-aalaga sa kasiguran. Sana ako mag-aalaga sa Infanta Quezon. Doon ko na rin po itinatayo yun. Ongoing na po yung pagtatayo ko ng agricultural research laboratory doon. Hindi rin bihira kasing dumaan ang bagyo ron Hindi katulad din sa kasiguran, mayat-maya At pag dumaan pa, kahit tansan yung tansan ng soft drinks. Pag dumaan yung bagyo, tumitihaya yung tansan. Ganon kahina yung bagyo sa kasiguran. So, sa makatuwid, okay. Pag tayo, yung manok, sa organikong pagsasaka, kailangan walang nakakalasong pestisidyo. Walang nakakalasong, anong tawag doon? Growth hormones. Wala. Ngayon, Sir, sa mga nabanggit mo, meron bang produkto? Kasi sa kadalasan, ang kagawaran ng pagsasaka, nagtuturo kung paano gumawa ng vegetable, fermented fruit juices, fermented plant juices, ano pa yun? Bermiti, tsaa na gawa sa tae ng bulate. Sinong gustong minom? Wala, tsaa daw Ay, isa pa. Ano pa yung isang tsaa? O basta yung maraming itinuturong paano gawin ang magsasaka. Tama ba? Ang problema ng magsasaka, mahirap gawin. Mag-iipon ng pagkarami-rami, tayo gagawin. Yan. Pwede. Dahil meron na tayong ready-made na produkto. Yung produkto po natin, ito yung ating full harvest microbial inoculant. Ito po ay merong seal na organic. Seal. Organic Certification Center of the Philippines. May seal yung green na ito. Seal siya na organic. Isa po siyang bio-fertilizer o buhay na fertilizer. Full harvest yung trademark microbial inoculant. Okay. Ito yung isa. Yung pangalawa, organic din siya. Meron din siyang seal. Na organic. Certified organic. Merong papel ito na organic siya. So, full harvest, root and leaf fertilizer. Lilinawin ko po sa inyo. Okay, dalawang produkto. Ngayon, siyempre tatanungin ninyo ako,
ano ba ang meron yung produktong yon kontra doon sa mga produkto na available sa merkado. Okay. Una, sila ay parehas na certified organic. Merong certification na nagsasabi yung produkto organic. May papel. Yan. Ang nag-issue ng certification ay ang Organic Certification Center of the Philippines, OCCP. Yun po yung pangunahing requirement. Para ang isang produkto ay masabing organic, kailangan merong papel na nagsasabi yung produkto organic. O yan, certified organic. O yun yung una. Yan. So, pag meron ka ng organic certification, i-issuehan ka na ngayon ng registration ng Department of Health, Department of Agriculture. Yan, yung tinatawag na product registration. So, bawat produkto, meron siyang product registration na nagsasabi certified organic yung produkto is certified. Ngayon, teka muna, yung tagagawa ng fertilizer, dapat din meron siyang registration na pwede siyang mag-produce ng organic. Ang Victory Global ay binigyan din ng Bureau of Agriculture Fisheries Standard na sinasabi yung Victory Global ay manufacturer ng certified organic fertilizer. So, yung Victory Global, manufacturer ng organic fertilizer. At yung organic fertilizer na pinamanufacture niya ay dalawang klase. Microbial inoculant at saka root and leaf fertilizer. So, sa common nila, pareha silang certified organic. Ano pa yung common feature nilang dalawa? Pangalawa, itong dalawang produktong ito ay pwedeng i-apply direkta sa lupa o sa puno ng halaman. Pag ang ini-apply mo po ang microbial inoculant, ang magiging function po ng microbial inoculant, ini-apply mo sa lupa. Lahat ng organic matter sa lupa ay bubulukin nito sa loob ng 2 linggo. Bubulukin. So sabi ng International Rice Research Institute sa Laguna, nagpa-contest kasi sila. Pabilisan ng pagbulok ng pinag-anihan. That was way back in 2009 or 2010. Sumali tayo sa pababulok ng organic matter. Doon sa analysis na ginawa ng IRRI, doon sa Laguna, kapag meron kang 1 hektarya na lupa at nandun yung iyong pinag-anihan, yung crop debris, pinag-anihan mo, nandun, binulok mo. Pag nabulok, ito ay magre-resulta ng production ng 217 kilograms na organic nitrogen plus 150 kilograms ng stable humus. Sir, sabing ganun, yung humus, naririnig ko yan, fertilizer din yan eh. Okay, lilinawin ko po. Kahit sino pong tao pwedeng makagawa ng humus fertilizer. Ano lang gagawin mo? Ganito lang ang gagawin mo. Sa paligid ng iyong bakuran, magwalis ng mga laglag na dahon. Wawalisin mo yung mga nalaglag na dahon, itambak mo sa isang gilid. Yung mga tuyo na dahon, itatambak mo sa isang gilid, sa isang tabi. Ano mangyayari pag tinambak mo sa isang tabi? Mabubulok. Pag nabulok, ano ang magiging kulay ng lupa? Itim. Yung kulay itim sa lupa na resulta ng pagkabulok ng organic matter, ang tawag po doon, stable humus. Humus po yun.
Anong ginawa ng magagaling na negosyante sa Pilipinas? Pumunta sila ng Australia. Marami kasing fossil fuel doon. Yung mga nabulok noong panahong bilyong-bilyong taon, minina, nilagay sa shale, binenta sa Pilipinas, merong hari, may prinsesa, may prinsipe, may reyna, dayumos. Binentahan tayo. Hinukay lang nila yon sa Australia. Pwede kang gumawa. Anong gagawin mo? Magbulok ka ng pinag-anihan mo. Simple lang gagawin mo. Pagbubulok ng pinag-anihan, hindi na matagal. Gagamit ka na po ng good bacteria. Ito po ay good bacteria ang laman. Yan. Good bacteria ang laman po nito. Ito ay mabilis magbulok ng pinag-anihan. So pag nabulok, good bacteria ang gamit. Sir, microbial inoculant. So iyan ay inoculum of microbes. Tama? Ay pag inoculum of microbes, may iba tawag eh. Opo, maraming generics na tinatawag. Ang microbial inoculant ay isang generic term para sa good bacteria. Ano pa yung ibang generic term? EM. Ito, MI, microbial inoculant. Ano yung EM? Effective microorganism. Sir, meron pang iba. Oo, yung itinuturo ng gobyerno ng Pilipinas. Ano yon? IMO. Ano yung IMO? Indigenous microorganism. Good bacteria din po yun. Ano pa? Beneficial bacteria. BB. O iba yung BB ha? Oo, baby pala yun. Bebe. Uwi ka na. Hindi yun. Yan. So, beneficial bacteria. So, ito po ay mga generic terms na ang ibig sabihin, mga good bacteria tumutulong sa mga magsasaka para bulukin yung mga organikong material sa lupa at maging sustansya. Yan. Ay, mawalang galang na po pala. Kadalasan, pag naranasan na ni Doc, pag nag-seminar po ako, wala pong preno bibig ko. Pag hindi niya ako sinabihan na alas 12 na, hindi ako titigil. Yan. Oo, matagal pa. Oo, pero dapat sasabihin niyo ako. Kasi tuloy-tuloy lang ako to. Kung ano yung pumasok sa tuloy-tuloy. Yan. Kaya kung minsan, pag nagse-seminar ako sa ibang lugar, sabi na nila, Sir, alas 3 na, hindi pa tayo nanananghalian. Totoo po yun, nakakalimutan. Okay, ngayon. So, good bacteria ang laman nito. Pwedeng i-apply direkta sa lupa. Or, pwedeng i-apply direkta sa ugat ng halaman. Yan, para magbigay ng sustansya. Ito po ay root or soil fertilizer. So, pag root and soil fertilizer siya, o tawag natin basal, pwede siyang ibasal. Okay. Siyempre, yung ating pangalawang produkto, bukod sa organic certified siya, root fertilizer din siya. So, pwede itong i-apply direkta sa lupa kung wala pang tanim. Bakit? Anong trabaho po nito pag wala pang tanim? Ang trabaho ng root and leaf fertilizer natin, pag wala pang tanim ang halaman, wala pang tanim yung lupa. Yeah. Ang trabaho po nito ay in-neutralize, pataasin yung magnesium at calcium content ng lupa. Itaas yung calcium at saka magnesium content ng lupa. So, kaya po nitong in-neutralize yung soil acidity. Ang lagay ko po, 1 drum na tubig, 200 to 250 liters ng tubig, kalahating litro nito sa 1 hektarya. Yun ang ididilig mo sa 1 hektarya para ma-neutralize yung soil acidity. So,
Ibig sabihin, i-apply direkta sa lupa or sa ugat ng halaman. Ganon ito sa lupa or sa ugat ng halaman. So, dalawa na yung nabanggit ko. Certified organic, root or soil fertilizer. Ano yung pangatlo? Leaf fertilizer. Kaya ang tawag nila rito, foliar. Bakit? Ito yung nakasanayan nilang i-apply direkta sa dahon. Tama. Ito rin ang ini-apply ko direkta sa dahon. Pwede rin itong gamiting foliar fertilizer. So, foliar fertilizer din ito, ha? So, sir, sabi gano'n, paano po i-apply yung foliar? O, teka ka kung gano'n. Foliar na nga, paano i-apply? Pag foliar, ibig sabihin, dahon i-apply. Kasing pino ng usok. O yan, malinaw po. Dapat kasing pino siya ng usok. Yan. Direkta sa dahon, may oras. Ayan, okay. Dapat, okay, ganon. So, parehas na pwede sa ugat, pwede sa dahon. Ano pa ang pwede? Good news. Itong ating root and leaf fertilizer, meron po siyang kasamang, kaya niya kayang mag-neutralize ng soil acidity, meron siyang kasamang dolomite extract. Yung dolomite po, ang content po noon, yung dolomite na minimina natin sa Cebu, na naging controversial dahil sa Manila Bay beautification, yan, yung dolomite, ito po ay nagtataglay ng 65% calcium, 56% magnesium. Ganun po kaganda nito. So, ang laman po nito ay dolomite extract. Ngayon, kaya ganun. So, bukod doon, meron din itong laman na tinatawag na neem tree extract. Ano yung neem tree? Pampalayas ng insekto. So, ibig sabihin, yung neem tree, ito yung paboritong binibili ng mga natin, yung pinupuna sa mga anak natin, yung oplosion. Neem tree ang laman nun. Neem tree ang amoy nun. O yung neem tree, pipigain yun. Pupunas. Para lumayas yung insekto. Hindi na lumapit yung insekto, papalayasin. So, pag ito, fertilizer natin na ito, ay ini-apply mo, ang layunin mo, mag-supply ng sustansya, tama? I-fertilize. Habang ginagamit mo ito, nagpapalayas ka na rin ng insekto. Hindi bukod yung pagpapalayas, kasama na habang nagsusupply ka ng sustansya. Dahil meron siyang neem tree extract. Ano pa? Meron din po itong kasama na lemongrass extract. Ano yung lemongrass? Sa Ilocano, Baraneo, sa Tagalog ay tanglad o salay, sa Kapampangan, sale. Ano pa bang ibang term? O lemongrass na nga. Ito po ay, ang lemongrass po, pag meron po akong isang formulation sa lemongrass, yung lemongrass, yung tanglad, didikdikin, tapos pipigain yung katas. Tapos, kukuha ako ng dahon ng papaya. Kasama yung tanglad, didikdikin, pipigain. Pagsasamahin ko ngayon yung dalawa. Okay. Tapos, kung gaano karami yung napiga ko na katas ng tanglad at ng papaya, ganon din kadami ang ilalagay kong kakanggata ng niyog. Tapos may mix kong mabuti, ilalagay sa malinis na lalagyan, ipipreser ko overnight. After na ma-preser overnight, itatabi ko na. Yan, kukuha ko ng bulak, ikikiskis ko yung bulak doon,
Tapos ipapahid ko o i-apply ko sa aking alipunga sa paa. Kasi ang athlete's foot ay isang uri ng fungal infection. So, pag galing dun sa bulak, papalapit sa paa ko, dapat sumisigaw ako ng malakas. Bakit? Kasi pag nakadikit na dun sa aking paa, yung bulak, paus na ako, wala na kayong marinig na sigaw. Ang pakiramdam ko noon, parang tinutusok-tusok yung laman ko, inilalabas yung nana. Kung ganun po kaganda. Yung lemongrass extract. So yung atin, antifungal, antiviral, nagpapalayas ka ng ikinokorek mo yung antifungal, antiviral infection. Okay. Ngayon, sir, yung microbial inoculant, paano magpalayas ng insekto? Di ba, tinimpla mo ang microbial inoculant? Hahaluan mo lang ito ng suka. Yung 1 gram na tubig, 1 gram na suka. Anong gagawin? O pag iba, ay isang galon suka. Yan. O, nagulat ka. 1 gram na tubig, 1 galong suka, 1 kilong microbial inoculant. Pag ini-apply mo siya sa lupa, layas ang insekto. Papalayasin din natin yung tinatawag na mole cricket. Yung kuliglig. Yung bumubutas ng pilapil, kasama yung kiwot. Bumubutas, diba? Ha? Lalayasin po, palalayasin. Lilipat doon sa naglalason, doon sila. Lalayas lang siya. Pati po yung anay at saka langgam. Layas. Parang may gusto kang itanong, sir. Parang, hindi, o yan. Yes, sir. Yung produkto nyo na yun, sir, nilinawin ko lang pag-apply. Ito ho ay sa land preparation before or after? Teka, wala pa po tayo doon. Mamaya. Ipinapaliwanag ko po muna yung tawag doon. Yung ano ba ang common picture ng produkto? Pangkalaya, sir. Ano ko lang, kasi nirecommend ka nga sa akin yun, ginagamit ko kasi sa kulay. Ang ginawa ko, dahil hindi ko nariktang inihalo dun sa drum yung suka, yung pwede ba yung kalahating kaninas na suka ihalo dun sa lawan knapsack sprayer? Opo, pwede po. Pwede po. Ay, ganun sir ang ginawa ko eh. Opo, pwede po yun. Pwede nakabukod. Yan. Kasi magastos kung isang ganun eh. At magkuha ng suka na ganun karami kagad. 1 gram na tubig? So, isang galongan. 1 galon. Marami. Okay. Kayo po ba ay nabubulakan ng saging? Dito. Ano ang prutas na madalas mabulok dito pag nagkaramihan? Saging, papaya. Saging, papaya. Okay. Saging muna. Yung lumo na tinatawag. Yung sobrang hinog na. Yung halos mangitim na yung balat. Halos mangitim na yung balat. Okay. Container. Kunwari, ganyan container. Ganyan container o yung bilog na container. Yung lumo, timbangin mo. Kasama muna yung balat. Timbangin mo. Kung gaano karami yun, kalahati nun, 1/4 ng timbang ang negrong asukal. Ulitin ko ha. Kunwari, 10 kilo. Ika-4 na parte ng 10 kilo, yun yung negrong asukal na ilalagay mo. Okay. Tapos, punuin mo na ngayon ng tubig yung container. Pag napuno mo ng tubig yung container, kumuha ka nito. Buksan mo nito, kumuha ka 1 kutsara lang.